Mang Tomas, buksan niyo itong pinto. Sinunay ho ito. Nonoy? Ano nangyari sa iyo, iho? Bakit tuguan ang katawan mo? Mang Tomas, si Cecil ho. Wala na hong mag-ina ko. Pinatay sila. Ano? Sino ang pumatay, Nonoy? Tumawag na tayo ng tulong. Iniwan ko lang sila ng sandali para magtrabaho sa lungsod. Pero pagdating ko, wala na pala akong uuwian. Hindi man lang nakapanganak ang misis ko. Winakuwak ng aswang ang tiyan ni Cecil. Ultimo puso niya na wala. Diyos ko po, ano na itong nangyayari sa San Benito? Nahuli niyo ba ang aswang? Huwag na tayong maglukuhan, Mang Tomas. Isuko mo ng sarili mo. Ikaw ang tik-tik. Alam kong ikaw ang pumatay sa mag-ina ko. Ngayon, pagbabayaran mo rin ang ginawa mo. Mga kasama, sunugin nating buhay si Mang Tomas! Kunin ang bundot bagi! Iho! Huwag! Hindi ako aswang! Kakampi niyo ako! Nonoy! Kumalma ka! Sa tandaan ko ni tatay, talagang siya pa ang pinagbintangan mo? Huwag kang sasali rito, Martin! Masyado ka na namang sausawero! Paano kung sa mag-ina mo nangyari ang sinapit ni Cecil? Baka sarili mong ama, katayin mo rin! Lubayan na lang ninyo ang itay! Nang sa ganon, wala tayong away! Hindi! Hindi ako papayag! Hanggat hindi sumasayad sa lupa ang bitukan ng matandang yan! Yan mismo ang nadatnan ko sa unang araw namin ni Martin. Kapis. Ang matandang lalaki na hinahabol ng halos 100 mga tao. Siya si Mang Tomas, ang biyenan ko. Buntis ako ngayon at 2 buwan na lang malapit na akong manganak. Abot langit ang naramdaman kong kaba sa mga naririnig ko mula sa loob ng bahay. Wala akong ibang magawa kundi hawakan ng tiyan ko na halos pumutok na sa laki. Kung hindi lang kami napilitang lumipat dahil sa bagong trabaho ni Martin, edi sana komportable ako sa lungsod. Hindi ko yata kakayanin kung sa akin nangyari ang nasabing trahedya. Ako nga po pala si Clara at ito ang kwento ko tungkol sa kumukulong langis dito sa Capiz. Sa wakas at tumalis nila ng mga walang hiyang yun. Talagang pinaglalaroan pa nila si tatay. Sa lahat ng pwedeng mapagbintangan, ang pinakamabait pang kakilala ko, ang pinagbuntulan nila. Kumalma ka na, mahal. Baka tumaas ang alta presyon mo. Mahirap pa naman ang mga doktor dito. Pasensya na pero hindi ko kasi maiwasang hindi magalit dahil sa mga sinabi nila kay tatay kanina. Isang napakalaking kasalanan sa Diyos ang pumatay. At iniisip nilang ang palasimbang si Mang Tomas ay isang tik-tik. Di na bago yan, iho. Noong panahon ko nga na pagbintangan din akong gabunan. Dahil sa inggit ng mga katrabaho ko. Hindi nila matanggap na mas mabilis ako magtrabaho kaysa sa kanila. Naghanap sila ng pwedeng dahilan para mapalis ako sa pinapasukan ko. Yun na nga mismo tatay. Siguro may naiinggit din sa kanya kaya ganito. Pero masama pa rin ang loob ko sa kanila. Sana kainin nilang lahat ang mga nasabing bintang kanina. Mamaya na yan, mahal. Kailangan mo pang magbihis. Ngayon ang unang pasok mo sa trabaho, di ba? Ay, oo nga pala. Pero kumain ka muna. Hindi pwedeng walang laman ng tiyan mo. Ikaw din. Baka magutom ka. Tapos mamiss mo ang luto ko. Mahal, kailangan ko nang umalis. Baka malita ko sa unang araw ko. Mahirap nang mapag-initan ni Bossing. Nang bawasan din ang ipon natin, baka kulangin tayo sa panganganak mo. Ang dami mong sinabi. Pumili ka. Kakain ka o kaluluwa mo na lang makakarating sa trabaho. Madali akong kausap, Martin. Eto na po, kakain na. Kung ako sa'yo, iho, susunod na labang ako. Mahirap ng kalaban ng buntis. Baka bumusangot ang bata sa loob ng tiyan niya. Tata naman dapat di na kita sinama dito. E di sino magbabantay sa akin? Aswang o multo? O baka gusto mong sumunod na rin ako sa lola mo? Di ka naman mabiro, Tata. Siyempre, kaya kita sinama dito para may magbabantay kay Jacob Jr. kapag lumabas na siya. Ikaw talaga. Ginawa mo pa akong babysitter ng anak mo. Tingnan natin kung hindi yan sumuko sa akin. Baka siya ang kusang umayaw. O siya nga pala, may bibigay ako sa'yo. Galing pa to sa lola mo.
Ano yan, tata? Hulaan ko. Isang mamahaling kwintas yan tapos pwede kong isang la. O di kaya isang relo na Rolex, tas mamahalin. Sa lahat ng sinabi mo, isa lang ang tama. Kwintas siya, pero hindi mo ito pwedeng isang la. Wala itong halaga sa mga ponsya. Buksan mo ang palad mo. Nilapag niya ang isang kwintas na may maliit na bote. Sa loob noon ay isang likido na hindi ko mawari kung anong laman. Parang langis. Napatingin ako sa kanya habang nakakunot ang noo. Tinawanan pa ako ni tata, pero pilit niyang sinara ang kamay ko saka tumayo. Yan ang ginagamit ng asawa ko noon para masigurado niyang hindi ako aswang. Kumukulo ang laman niyang langis kapag may kakaibang nilalang sa paligid mo. Pangontra din po ba ito? Hindi po. Ang silbi niya lang ay tutulungan kang tukuyin kung sino ang aswang at hindi. Mukhang kakailanganin natin yan dito sa Capiz. Bago mo ako sinama rito, pinaalalahanan ako ng mga kakilala ko sa lungsod na taga rito sa Capiz. Bukod sa talamak ang halangang mga bituka rito, may mga nilalang daw na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kinakabahala ko ang kalagayan mo. Kung totoo nga may tiktik na pumapatay dito, nangangalib ka po. Huwag naman ho sana maging totoo. Mukha mabait naman po ang tatay ng asawa ko. Pero mag-iingat ka pa rin sa kanya. Lalo na kapag mag-isa lang kayo. Mahirap nang magsisi sa huli. Naintindihan ko po, tata. Pero paano si Martin? Hindi kaya magalit siya kung sakaling layuan ko si Tay Tomas? Yan ang dapat ninyong pag-usapan bilang mag-asawa. Alam ko mahirap, pero para rin ito sa kalagayan ng anak mo. Ikaw din. Unang junior po pa naman yan. Baka nagkamali lang ang mga tao. Bigyan din natin ng pagkakataon si Tatay Tomas. Mahirap na mahusga. Hindi pa natin siya kilala tapos naniniwala na kaagad tayo sa mga bintang. May punto ka, Iha. Pero aminin mo, mas gwapo ako kaysa kay Tomas. Sabay kaming napatawa sa sinabi niya. Walang araw na hindi nagiging kwela si Tata Gab. Kahit nag-iisa ako sa bahay, parating niyang sinisigurong hindi ako nalulungkot. Bilang isang buntis, mas doble ingat ako. Kahit kinakabahan ako kay Tatay Tomas, tahimik ko pa rin pinagdarasal na mali ang hinanaing tungkol sa kanya. Sumapit ang gabi ng araw na yon at kinailangan kong kunin ang mga sinampay na basang damit. Hindi ko kasi napansin na tinutubig pala ang nilalagyan ng ilang gamit sa roro kahapon. Habang iniipon ko sa laundry basket ang mga pantalon, biglang may kakaibang presensya ang bumalot sa akin. Para bang matawa. Iya? Anong ginagawa mo sa labas? Gabi-gabi na, pero wala ka pa rin sa loob. Alam mo ba kung gaano kadelikado rito? Tatay Tomas, pasensya na po. Kinukuha ko lang po mga sinampay, baka kasi mag-amoy kulo. Hindi mo dapat ginagawa yan, Iya. Lalo na't buntis ka. Dapat nagpapahinga ka na. Opo, pero saglit na lang po ito. Kayo rin po dapat nasa loob na. Hindi ko alam kung bakit pero kakaiba ang pakiramdam ko sa presensya ni Tatay Tomas. Napansin kong tahimik na tahimik siya pero ang mga mata niya'y parang hindi mapakali. Para bang agad kong naalala ang binigay sa akin ni Tata Gab. O siya tatay, tapos na po ako rito. Saglit, Pasok Iya. na po ako. Saglit. Umiiwas ka ba sa akin? Mukhang aligaga ka at nagmamadali. Hindi mo man lang ba ako patutuloyin? Wala naman pong problema sa akin yun, tay. Tara po sa loob. Doon na lang po tayo mag-usap. Salamat, Iha. Tulungan na kita sa daladala mo yan. Mahirap nang magbuhat ng mabibigat ang mga buntis na kagaya. Maraming salamat po, tay. Pero may iba po ako. Bakit parang ang lakas niyo pa rin kahit mukhang ang tanda niyo na? Iyan ang isang sikretong hindi ko pwedeng ibunyak. O siya,
Saan ko ito ilalagay? At dito na lang po sa tabi ng TV. Oo. Tutupiin ko pa kasi mamaya yan. Siya nga po pala. Ipakilala ko sa inyo tong si Tata Gab. Tata Gab! Tata Gab, nandito si Tay Tomas! Sandali, nagbibihis pa ako. Ikaw na muna kumausap sa kanya. Kaano-ano mo siya ha? Mukhang kasing edad ko lang. Bago pa ako makasagot sa tanong niya, biglang nagawi ang mata ko sa kwintas na langis sa may mesa. Pumunot ang noo ko ng unti-unti itong kumulo. Pero imbis na ipahalata kay Tatay Tomas ang nakita ko, pasimple kong kinuha ang langis at binulsa ito. Pakiramdam ko, masusunog ang balat ko sa init ng kwintas. Isang pilit ng ngiti ang kumurba sa labi ko habang tinatago ang sakit. Mabuti na lang at nakababa na kaagad si Tata Gab. Nagpaalam na ako sa kanila at agad kong tinungo ang sarili naming kwartong mag-asawa. Pagkalayo ko kay Tatay Tomas, biglang tumigil ang pagpulo nito. Napahinga ako ng malalim habang pinakakalma ang puso ko. Maya-maya pa biglang kumatok si Martin. Nagtatanong kung bakit nakalak ang pinto. Mahal, bakit naman nakasarado ang pinto? Ayos ka lang ba? Oo, mahal. Ba't naman hindi ako magiging okay, di ba? Halika, pasok ka. Ano yung hawak mo? Gamot ba yan? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na hindi ka pwedeng uminom basta-basta ng mga ganyan habang buntis ka? Paano na lang ang bata mong dinadala? Hindi ko kayang maisapiligro kayong dalawa. Hindi naman to gamot, mahal. Isa pa, bigay to ni Tata Gab para matulungan akong tukuyin kung sino ang aswang at hindi. Ayan na naman tayo sa mga aswang-aswang na yan. May stress ka lang sa kakaisip ng mga ganyan. Hindi sila totoo. Pero paano mo ipaliliwanag ang paggulo ng langis kanina kay Tay Tomas? Hindi ako mambibintang na walang pruweba. Kilala mo ako, Martin. Sinasabi mo bang aswang si tatay? Diyos ko, Clara. Hindi ko akalaing pareho kanila. Talagang mas naniniwala ka sa ganyan kaysa sa akin. Sa tingin mo ba, mabubuhay ako ngayon kung aswang si tatay? Pero paano ang langis? Kumulo talaga siya, kuminit pa. Clara, ayoko nang paulit-ulit tayo. Ito na ang huling beses na babanggitin mo yan tungkol kay tatay. Sa oras na hindi ka makinig, baka mas malala pa rito magiging away natin. Naiintindihan ko, mahal. Pasensya na. Hanggang sa pagtulog namin walang kibo si Martin. Hindi ko mapigilang malungkot at mapaisip kung sino ang paniniwalaan. Pareho naman sila ni Tata Gab na walang ugaling magsinungaling. Kaya siguradong napakahirap isipin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Niyakap ko si Martin sa pagtulog pero hindi siya tumugon. Ganon niya siguro kamahal ang kanyang tatay. Hanggang sa madarang na ako ng antok, naramdaman ko pa rin ang bigat ng katahimikan sa pagitan naming mag-asawa. Di rin naman ako makapagsalita. Paano ko ipapaliwanag ang gulo sa loob ng isip ko? Habang tahimik akong nagmumuni-muni sa tabi ng kama, isang malak na tunog ng kaluskos sa labas ang umalerto sa akin. Ginising ko kaagad si Martin nang marinig ko ang mahinang ungol ng isang nilalang. Mahal, gising. Mukhang may ligaw na aso sa labas. Ha? Ano namang gagawin ng aso rito? Wala kaya tayong alagang hayop? Matulog ka na muna. Baka inaantok ka lang. Hindi eh. Sigurado ako hindi tunog ng normal na aso yun. Kakaisip mo yan tungkol sa mga aswang kaya ganyan. Huwag kang lalabas para tingnan. Baka umalis lang din yan. Ba't pa ayaw mong maniwala sa akin? Kung ayaw mong tingnan, ako na lang sisilip sa bintana. Ang tigis talaga ng ulo mo kahit kailan, mahal. Sige na nga, titingnan ko na. Diyan ka lang, huwag kang susunod. Baka mapaano pa kayo ni baby. Sa pagbukas ni Martin ng bintana, isang matalim na dila ang bumungad. Animoy, nakatayo ito na parang ahas, handang manuklaw. Sa haba nito parang kaya niyang abutin pati ang tiyan ko. Ako lang naintindihan kung anong klaseng nilalang ang gumagambala sa amin. Isang tiktik
malakas na sinara ni Martin ang pintuan, dahilan para maipit ang dila ng tiktik at umiyak ito sa sakit. Umalis na tayo, Martin! Isa yung tiktik! Nanganganib ka, mahal. Naamoy niya siguro ang dugo ng bata sa sinapupunan mo. Sana ngayon maniwala ka na sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo may mga aswang, mahal. Puntahan natin si Tataga. Laking kapis ako at alam ko yan. Pero kung patuloy mong igigiit na si tatay ang aswang, patuloy lang tayo mag-aaway, mahal. Sana maintindihan mo rin na masakit yun para sa akin bilang isang anak. Pasensya na, mahal. Hindi na mauulit. Mag-iingat na ako sa pananalita ko simula ngayon. Nasaan kaya si Tataga? May tik-tik sa labas ng bahay! Tatagab! Huwag niyo pong hayaang makapasok sa bintana ng kwarto niyo! At mas lalo huwag niyo pong susubukan labanan, Tata. Mas malakas yun sa inyo. Kayang-kaya ko ito! Hayaan ninyong ipamalas ko sa aswang na to! Ang kakayahan ko sa karate! Tatagab! Bumalik kayo rito! Hindi niyo yan kaya mag-isa! Kaya ko ito, Martin! Hindi ako natatakot sa mga aswang na yan! Tingnan mo! At matututo ka! Tataga, huwag! Masyadong delikado. Makinig naman kayo. Ang bilis niya! Hindi ka mahagip! Clara, kumuha ka ng langis. Dalian mo! Sugatan ako. Pero hindi pa tayo nagtatapos dito! Tatatigilan niyo na yan! Hindi ito tungkol sa tapang! Tungkol ito sa kaligtasan! Nandito na. Martin, gumawa ka ng bilog sa paligid. Pumasok ka sa bilog, Clara. Tatagab! Manatili kayo sa loob nito! Hindi ko inakalang ganito kalakas ang mga halimaw na yon. Hindi lahat ng laban kayang tapusin ang hambog na lakas. Tata, kung hindi ka nakinig sa amin, baka patay ka na ngayon. Magpahinga na muna kayo, Tata. Huwag na kayo magmatigas ulit, ha? Haharapin natin to ng sama-sama, hindi mag-isa. Mabuti na lang at kaunting galos lang ang napala ni Tataga. Kung di ba naman kasi matigas ang ulo niya, di sana ligtas siya ngayon. Balisa kaming tatlo na natulog at kahit si Martin ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Inantok naman kami pero sa kaunting oras lang. Kabukasan naisipan kong maghanap ng kumadrona. Sakto at may kakilala si Martin, kaya hinatid niya ako roon bago siya pumunta ng trabaho. Tao po! Tao po! Dito po ba nakatira si Ali Remedios? Dito nga, iha. Anong kailangan mo sa akin? Ang laki-laki na ng tiyan mo. Nabanggit ka na nga pala sa akin ang asawa mong si Martin. Ikaw si Clara, hindi ba? Halika, iha. Umupo ka dyan sa bangkong may unan. Ang bahay ni Aling Remedios ay puno ng mga luma pero maaliwalas na bagay. Paso ng damong nakatirik sa bintana, larawan ng mahal na birhen sa dingding, at isang maliit na altar na may bulaklak at kandilang patong-patong. Pero sa kabila ng kanyang ngiti, ramdam ko ang kakbang presensya. Hala, para kang nakakita ng kapre sa gubat. Anong kinain mo? Nanginginig ka. Wala po. Siguro, nervyos lang ito. Nervyos o takot? At bakit ka amoy langis? Wala po. Isang simpleng kwintas lang nabigay sa akin. Iha, hindi mo kailangang magtago. Alam ko kung ano ang dala mo. Galing yan sa tata mo, hindi pa? Gab ang pangalan. Paano po ninyo nalaman? Nung buntis din ang lola mo, binigyan ko siya ng ganyan. Pero nagbago ng panahon. Ang mga halimaw ngayon, mas marunong magtago. Ano pong ibig niyo sabihin? Ay basta, sabihin mo kay Tata Gab, huwag niyang kalilimutang dalhan ako ng bagoong pagbalik niya sa lungsod. At tara, tingnan natin ang sanggol mo.
dapat masigla siya at handang lumaban kapag sinubok kayo ng tiktik. Sa mga sinabi niyang yon, para akong kinain ng lamig. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla siyang humagikik at hinila ang stethoscope. Siya lang sa tanang buhay ko ang nakilalang kumadrona na may ganoong gamit. Talaga siyang tunay na doktor kung gumalaw, pero ang pinaka napansin ko sa kanya ay ang kaibang lak at liksi kahit matanda na siya. Sa loob ng 10 minuto natapos na kami kaagad at napawi naman ang nararamdaman kong kaba. Birador lang, iha. Ang kulit ng anak mo. Para siyang nagtitiktok sa loob ng tiyan mo. Sana nga po normal lang siya. Oo, Clara. Sana nga. Pero, bakit naman hindi, iha? May ininom ka ba o di kaya'y kinain na bawal sa'yo? May epilepsy po kasi ako noon. Kinatatakot kong baka mamana ng bata ang problema kong sakit. Mahirap na pong pati siya mahirapan dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, iha. Magiging maayos din ang lahat. Tutulungan ko ang batang gumaling kung sakaling may epilepsy nga siya. Marunong po kayong gumamot? Hindi ba halata, iha, sa mga gamit ko sa bahay? Bata pa lang ako, tinuruan na ako ni tatay kung paano manggamot. Bukod sa pagpapaanak, ito rin ang kinabubuhay ko. Wow! Mukhang marami po kayong pinagkakaabalahan. Hindi po ba kayo napapagod? Sa awa ng Diyos, matikas pa rin naman ako hanggang ngayon. Walang sakit at kayang magpagaling ng iba. Siguro, sugo niya po talaga kayo para tumulong sa kapwa. Siya nga po pala, kailangan ko nang umalis. Magkano po ang check-up? Ay nakong bata ka. Huwag mo nang bayaran. Ako, nakakaya naman po. Pero salamat dahil ipandadagdag ko na lang ito sa ipon naming mag-asawa. Walang anuman, iha. O siya, mauna ka na dahil baka may ibang lakad ka pa. Opo, Aling Remedios. Maraming salamat po ulit. Pagkagaling ko sa bahay ni Aling Remedios, dumiretso kaagad ako sa palengke. Mga bandang 3:00 na ng hapon noon nang magsimula akong maglakad pa uwi. Hindi ko pinilit sumakay dahil masyadong maraming pasahero ang mga tricycle. Isa pa, exercise din to para sa akin bago ko manganak. Habang naglalakad ako, biglang sumabay sa lakad ko si Tatay Tomas. Pilit niyang inaagaw sa akin ang mga bitbit kong gulay. Iya, akin na yung daladala mo. Mukhang mabigat at marami ang pinabili mo. Tay Tomas, naku, kaya ko naman po ito. Konti lang din naman po ang laman ng bag ko. Konti? Para namang hindi mabigat yan sa itsura mo. Hayaan mo na ako. Ako na magbibit-bit yan. Salamat po pero wag na, Tay. Kaya ko po talaga. Exercise na rin po ito para sa akin. Ganun ba? Pero parang hindi maganda ang lakad mo. Mukha kang pagod na pagod. Sigurado ka bang okay ka? Oo naman po, Tay Tomas. Siguro po pagod lang talaga ako. Kanina pa kasi ako paikot-ikot dun sa palengke. Bakit parang nanginginig ka? Mukhang kinikilabutan ka, Iya. Malamig lang po siguro ang simoy ng hangin. Medyo mahangin po kasi kanina sa palengke eh. Kakaibang malamig na hangin to ah. Teka nga. Amoy langis ka ba? Opo. Kwintas lang po ito na may langis sa loob. Pabaon po ng tata ko. Kwintas na may langis? Aba, bihira na lang ang mga ganyang gamit ngayon. Ano bang special sa langis na yan? Wala naman po. Pangtukoy lang daw po sabi ni Tata Gab. Parang alam ko na yung kwintas na yan ah. Sa bagay, magaling talagang matatanda sa mga ganyan. Pero alam mo ba kung bakit kanya binigyan? Para po siguro malaman ko kung sino ang aswang at hindi. Sana nga, Iha. Sana sapat yan kung sakaling... basta. Mag-ingat ka na lang palagi, ha? Opo, Tay Tomas. Salamat po sa paalala.
Sinikap kong gawing normal ang boses ko. Kahit na parang gusto nang tumakbo ng mga paa ko. Habang unti-unting bumababa ang araw, sumasabay rin ng pagkulo ng langis sa maliit na bote. Napalunok ako sa kaba habang tinititigan ng matandang parang walang muwang sa mga nangyayari. Napansin niya siguro ang kilos ko at ang langis, kaya ultimo siya napatigil ng sandali sa pagsasalita. Umalik ang takot ko sa tiktik at pati siya nagulat sa pagtigil ko ng lak. Iya? Bakit parang bigla kang natulala? May nakita ka ba? Oh, wala po, Tay Tomas. Nagulat lang po ako sa sinag ng araw. Medyo masakit sa mata. Sigurado ka bang okay ka? Parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Mukhang kailangan ko rin na mauna. Opo, Tay Tomas. Huwag po kayong mag-alala. Mauna na po kayo. Kaya ko po ang daan pa uwi. Kung ganon, mauna na nga ako. Pero Clara, huwag kang dadaan sa madilim na bahagi ng kalsada ha. At dumiretso ka kagad sa bahay niyo. Opo, Tay Tomas. Salamat po ulit. Agad na bumilis ang lakad ni Mang Tomas na para bang may naramdaman din siyang kakaiba sa paligid. Naiwan akong mag-isa sa daan. Habang papalapit ang dilim, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng kwintas sa leeg ko. Nang marating ko ang aming bahay, bumukas agad ang pinto at natanaw ko si Tata Gab sa may pintuan. Nakapamaywang siya, tila inaabangan talaga ang pagdating ko. Clara! Ano nangyari? Bakit parang takot na takot ka? Tata, ang langis tumulo na naman. At para may kakaibang presensya sa akin ni Tay Tomas. Sa oras na dumilim, bigla siya nagpaalam na aalis. Tama ang hinala ko. Halika, pumasok ka agad. Kailan pa nagsimula to? Kahapon pa po, Tata. Habang kumukuha ako ng sinampay, kumulo ng langis pagdating ni Tay Tomas. Sabi ni Aling Remedios, may mga halimaw daw na mas marunong magtago ngayon. Totoo po ba yun? Totoo, Clara. At ang kwintas na yan ay nagbibigay ng babala kapag may malapit na masamang nilalang. Ano pong ibig sabihin nito, Tata? May tiktik po bang sumusunod sa akin? Malalaman natin. Pero huwag kang matakot. Hanggat suot mo ang kwintas na ito at nandito ka sa bahay, ipagdarasal nating walang makakapasok na masama. Agad siyang kumuha ng ilang kandila at sinindihan ng mga ito sa paligid ng altar. Pinasok niya rin ang ilang damo mula sa isang supot at inilagay ito sa gilid ng pinto. Habang ginagawa niya ito, ramdam ko ang lumalalang tensyon sa hangin. Hindi ko mawari kung paano ko sasabihin kay Martin ang nangyayari. Magkaaway lang kami. Naupo ako sa isang sulok ng sala. Pilit pinapakalma ang sarili habang pinapanood si Tata Gab na abala sa pag-aayos ng kanyang mga proteksyon. Sa isip ko, paulit-ulit ang tanong na paano ko ipapaliwanag ito kay Martin. Lagi niyang sinasabi na huwag akong magpapadala sa kwento ng matatanda pero iba ang sinabi ni Aling Remedios sa akin. Naputo lang iniisip ko nang marinig kong bumukas ang pintuan. Pumasok si Martin. May dala pang plastic bag ng pinamili mula sa bayan. Clara, nandito na ako. Kamusta ka, mahal? Ayos lang ako, Martin. Medyo napagod lang sa pagpunta sa palengke at kay Aling Remedios. Napagod? Bakit parang ang bigat ng mukha mo? May nangyari ba? Wala naman. Pagod lang talaga siguro. Clara, kilala kita. Hindi lang pagod ang itsura mo. May problema ba? May sinabi ba si Aling Remedios? Wala namang problema, mahal eh. Pero may mga bagay siyang nabanggit tungkol sa mga halimaw, Martin. Halimaw? Si Aling Remedios kahit magaling na hilot, mahilig din magkwento ng kung ano-ano. Hindi lahat ng kwento, Martin, ay gawa-gawa lamang. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Tata, mahal ko si Clara. Pero hindi ba't mas mabuting huwag siyang takutin? Mas lalo siyang nai-stress dahil sa mga ganyang kwento. Tama nang nakakita tayo ng tiktik kagabi. Ipagdasal na lang nating huwag nang babalik ang nilalang na yon. Martin, hindi ito tungkol sa pananakot.
Sabi ni Aling Remedios, ang mga halimaw ngayon mas marunong magtago. Paano kung totoong sinasabi niya? Clara, ilang beses ko bang sasabihin na hindi natin kailangan magpadala sa mga ganyan? Kapag mas lalo silang kinatatakutan, lalo lang silang lalakas. Pero mas mabuti na mag-ingat tayo. Hindi lang to para sa akin. Para din sa anak natin. Kung ganon, anong gusto mong gawin ko? Makinig ka sa akin, mahal. Kailangan natin magdoble ingat. Nakasakupan na ni Tata Gabang Tiktik. Sa tingin ko, tama na yung para matakot tayo. Nakita ko kung gaano kalakas ang nilalang na yun. Anumang oras, makakaya niya tayong pasukin at patayin. Walang puso mga kagaya nila. Kasalanan kong lahat ng to. Kung hindi ako nagpasilaw sa pera, hindi sana komportable tayo sa Maynila. Ito sigurong dahilan kung bakit mataas ang sweldo rito sa San Benito. Dahil sa tiktik, nagsialisa ng mga empleyado. Wala kang kasalanan, mahal. Ginawa mo lang kung anong sa tingin mo ang tama. Isa pa, hindi ba't gusto mo rin tulungan si Tay Tomas? Oo, mahal. Salamat. Pero bilang isang lalaki, ako dapat ang promotekta sa inyo. Hayaan mo. Bukas na bukas, pupunta ako sa albularyo at bibili ng mga pangontra. Iyan ang Martin na kilala ko. Matapang at hindi basta-basta sumusuko. Buti naman at nagkakaintindihan na kayong mag-asawa. Siya nga pala, may naglilibot dito at nag-aalok kung pwede raw ba tayong pumunta sa sayawan o di kaya sa perya. Piyesta ho ba rito? Ang sabi ng kapitano, gusto niyo bang pumunta? Siguradong marami namang tao roon at matatakot ang tiktik na gumambala. Ikaw ba, mahal? Kung gusto mo, pwede naman tayong tatlo na pumunta. Hindi kaya mas delikado kung gagala tayo ng gabi? Buntis pa naman ako at mainit ang dugo sa akin ng tiktik. Apo, mas delikado kung dito lang tayo. Nakita mo kung anong nangyari kagabi. Halos hindi ko kayanin ang lakas ng aswang na yon. Sa matao, hindi niya magagawang umalikit dahil takot sila sa atin kapag marami tayo. Kung ganun mas paiging ang pumunta tayo. Para naman hindi puro stress ang napapala natin dito sa San Benito. Mahirap nang kumulubot ang mukha ni Junior. Nagayos kaming lahat para pumunta sa perya. Mabuti na lang at may sasakyan kami kaya hindi mahirap ang pagpunta sa bayan. Gusto sana naming isama si Tatay Tomas pero hindi namin ito mahagilap sa kanyang bahay. Nakailang katok at hug na rin si Martin pero hindi niya talaga mahanap ang ama. Sabi pa ng kapitbahay nito, umaalis daw ito tuwing gabi at malapit nang mag-umaga kung bumalik. Ang kaba sa dibdib ko ay mas lalong lumala. Kahit pilit kong takbuhan, unti-unting nabubuo ang mga pirasong nagtuturo na aswang nga si Tatay Tomas. Kung hindi lang dahil sa biyenan ko siya, baka matagal ko nang hinila si Martin paalis dito. Suot-suot ko pa rin ang kwintas hanggang sa perya. Sa lahat ng taong nakakasalumuha ko, ni isang beses ay hindi ito kumulo. Pero habang nakatayo ako sa isang gilid, bigla itong unti-unting gumalaw. Nandito yata si Tay Tomas. Clara, Iya? Bakit nandito ka sa gilid at nagmumukmuk? Tingnan mo sila Martin at Gap. Grabe magkatuwaan sa mga palaro. Hindi ka ba nainggit sa kanila? Okay lang po ako dito, Tay Tomas. Medyo masikip lang sa loob. Mas maaliwanas dito. O sa bagay, pero dapat nag-enjoy ka rin. Lalo na't alam mo na, parating na yung anak mo. Opo. Iniisip ko nga po kung paano magiging maayos ang lahat. Ngayong may tiktik kaming nakasagupa. Nako, huwag mo nang masyadong alalahanin yan. Sigurado akong magiging malusog at ligtas kayo ng apo ko. Opo, sana nga po. Clara, Apo, hinahanap ka ni Martin. Napansin kong hindi ka sumama sa amin. Tatagab, gusto ko lang po ng konting hangin, pero okay lang po ako. Ayos ka nga ba talaga? Parang ang tahimik ninyo ni Tomas. Wala Gab, nag-uusap lang kami. Pinapayuhan ko lang ang manugang ko. Alam mo na, may panibagong responsibilidad na siya ngayon. Kumukulo ang langis, Clara. Sumama ka na sa akin. Siya, Tomas. Kailangan na naming umalis. Pupuntahan namin si Martin dahil itong si Clara ay mukhang pagod na. Teka Gab, umiiwas ba kayo sa akin?
Nakalata kong parang ayaw niyo na akong makita o makausap. Si Martin lang ang nangangahas na makisalamuha sa akin. Pati kayo rin ba? Iniisip niyong aswang ako? Paanong hindi ka namin paghihinala? Kumukulo ang langis tuwing malapit ka kay Clara. Kung gusto mong makalapit sa apo ko, magsabi ka muna ng totoo, Tomas. Tara na, Clara. Pinasumubok na humabol sa amin si Tay Tomas. Sa deretsahang pagkakasabi ni Tata Gab, pati ako nakonsensya at nakurot ang puso. Baka pati si Martin magalit din kapag nabanggit yon sa kanya. Pagkarating namin sa kinaroroonan niya, masayang-masaya siyang nakikipag-usap kay Aling Remedios. Mukhang kalagayan ng bata sa sinapupunan ko ang paksa nila. Napakalusog ng magiging anak ninyo. Nakakatuwa naman at magaling kang mag-alaga, Martin. Wala ho yun, Aling Remedios. Mabait naman kasing may bahay itong si Clara. Hindi niya rin ako pinahihirapan. Nararapat lang na alagaan ko silang mag-ina. Parang kailan lang ano. Dati ikaw ang batang parating kasama ni Tomas. Ngayon, ikaw naman ang may batang isasama sa bayan. Wala sanang mangyaring masama sa bata. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi niyo ba nabalitaan? Sumubok na namang umatake ang tiktik kanina. Nagkagulo sa isang sityo rito, kakahuli. Pero nakatakas pa rin ang tiktik. Hala, buntis din ho ba ang biktima? Oo, iho. Malapit na ring mga anak kagaya ni Clara. Mabuti na lang at nakasigaw kaagad siya ng tulong. Nakakatakot naman po kung ganun. Sana wag nang bumalik ang Sol sa bahay namin. Di ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa magiging apo ko. Kung kailangan kong mamatay o masaktan, mailigtas lang sila ang gagawin ko. Ang tapang mo pa rin hanggang ngayon, Gab. Pero kulang niyang laban sa tiktik. Habang mas dumarami ang pinagtatangkaan niya, mas lalo siyang lumalakas. Kulang palang pag-iingat kung ganun. Kailangan na naming matutong lumaban. Ayoko mamatay ng dilatang mata. Naiintindihan ko, mahal. Ako nang bahala. Wala lang masamang nilalang pang makakalapit sa inyong mag-ina ko. O siya, mauna na ako. Kakausapin ko pa si Tomas tungkol sa hiniram niya sa aking pera. Hiniram na pera ni tatay? Wala akong karapatan, iho, na manghimasok sa inyo. Kaya mas maiging si Tomas mismo ang tanungin mo tungkol dyan. Kailangan ko nang mauna. Mag-enjoy lang kayo rito sa perya. Buong gabing nakakunot ang noo ni Martin pagkarinig lang ng sinabi ni Aling Remedios. Hindi rin siya makausap ng maayos at panay lingon-lingon lang sa mga dumaraang tao. Hinihintay niya yatang matsyempuhan si Tay Tomas. Nang mapagod na siyang mag-antay sa perya, napagpasyahan naming dumiretso na lang sa bahay ni tatay. Alak niya yatang kausapin ito tungkol sa perang sinasabi ni Aling Remedios. Pagkarating namin, galit na kumato kaagad si Martin. Bumungad naman ang pagod na kanyang ama. Tay, ano tong sinasabi ni Aling Remedios na umutang daw kayo sa kanya? Nalulungan naman ba kayo sa sugal? Pasensya na, anak. Nalulungkot na naman kasi ako. Kaya bumalik ako sa pasugalan. Naubos lahat ng pera ko at nabaon pa ako sa utang. Hindi ko sinasadyang magasta lahat ang pinapadala mo sa akin. Pangako, ibabalik ko lahat kahit sa kahuli-hulihang sentimo. Tay naman eh. Akala ko ba tapos na kayo sa pagsusugal? Nagpapakahirap akong kumangayod sa Maynila tapos ginagastos nyo lang pala sa sugal? Hindi ko sinasadya, anak. Pasensya na. Pasensya? Kung kailan nagasta mo na lahat ng pera, yan ang sasabihin mo, Tay. Makakabayad ba yan ng utang kay Aling Remedios? Ako ang magbabayad, anak, ng mga utang ko. Hindi mo kailangan problemahin lahat. Ako rin ang bahala kay Remedios. Ilang beses ko nang narinig yan, Tay. Hindi pa rin ho ba kayo napapagod na pahirapan ako? Anak, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Baka ako, magbabago na ako. Isa pa, Tay? Ilang beses na yan?
Ilang beses na akong naniwala sa mga pangakong napako. Hindi ko ginusto ito, Martin. Nalulungkot lang talaga ako. Wala nang nanay mo at ikaw. Halos hindi ko na makita. Ako rin, Tay. Nalulungkot, napapagod. Pero hindi ko ginagawang dahilan yan para sirain ang buhay ko. Pasensya na, anak. Ako nang bahala sa lahat ng ito. Hindi kita hihilahin pababa. Pasensya? Sa tingin mo maibabalik yun ang perang winaldas nyo? Na sana'y magagamit na sa panganganak ni Clara? Kailan kayo titigil sa pagiging pabigat nyo sa buhay ko? Hindi ako pabigat, Martin. Ako pa rin ang tatay mo. Tatay? Ganyan ba dapat ang isang tatay? Pagod na ako sa lahat ng problemang dapat kong solusyonan. Tapos narito kayo, dumaragdag pa. Martin, tama na yan. Ama mo pa rin si Tay Tomas. Huwag kang sasali rito, mahal. Usapang pamilya to. Hayaan mo siya, Iya. Tatanggapin ko ang bigat ng sama ng loob niya. May kasalanan din naman ako. At nararapat din pagalitan. Huwag na ho kayo magpaawa, Tay. Baka bilugin nyo rin ang ulo ni Clara. Kagaya ng ginawa nyo sa akin. Tara na, Clara, tatagab. Umalis na tayo. Teka, Martin. Huwag mo akong iwan. Kaming lahat ng tahimik. Ni isa sa amin wala yatang balak umimik dahil sa bigat ng nangyari. Kahit ako, hindi alam kung anong dapat maging reaksyon sa ginawa ni Tay Tomas. Gustuhin ko man siyang lapitan pero natatakot pa rin ako. Nakatulog naman kami ng mahimbing pero kinagabihan pa lang. Ramdam ko na ang kakaibang hilab sa aking tiyan. Maagang umalis si Martin kinabukasan. Iniwan niya akong nagpapahinga dahil medyo masama na ang pakiramdam ko. Hindi ko inasahang lalala ito ng ganito. Pagdating ng tanghali, nagsimulang maghilab ang tiyan ko sa hindi maintindihang paraan. Pakiramdam ko sinisipa ng malakas ang loob ko. Hindi na ako makakilos ng maayos at nagsisimula na rin akong pawisan ng malamig. Tata, tawagan mo si Martin. Masakit na masakit ang tiyan ko. Tata! Ay, naku, Clara. Hintay ka lang, apo. Tatawagin ko siya ngayon din. Narinig ko ang pagmamadali ni Tata palabas ng bahay upang sumagap ng signal sa cellphone. Naiwan akong nakahiga. Pilit na habol ang hininga habang pinapahid ang pawis sa noo ko. Maya-maya narinig ko ang yabag nila sa labas. Iniwan yata ni Martin ang kanyang trabaho, mapuntahan lang ako. Tapos madapa siya kakatakbo papunta sa loob ng kwarto. Mahal, anong nangyayari? Bakit hindi mo sinabi agad na masama ng pakiramdam mo? Akala ko kasi kaya ko pa kanina. Pero ngayon, sobrang sakit, Martin. Anong nangyayari, Clara? Anak, anong gagawin natin? Tay, kung hindi nyo ginasta ang pera namin, may pambabayad sana tayo sa ospital ngayon. Ano na lang ang gagawin namin? Anak, huwag na tayong magturuan ngayon. Dali natin si Clara sa ospital. Ako ang bahala sa pamasahe. Pamasahe? Pagkatapos, paano bayad sa doktor, Tay? Kasama rin ba yan sa pangako niyong babayaran? Mahal, tama na. Huwag na kayong mag-away. Martin, mas importante kalagayan ni Clara ngayon kaysa sa kung ano paman. Ayusin ninyo yung away ninyo pagkatapos sa gumaling ni Clara. Sige, Tay. Kayo nang bahala sa tricycle. Tata, tulungan mo akong buhatin si Clara. Ako na bahala, anak. Tatawag na ako ng tricycle. Habang buhat-buhat ako ni Martin papunta sa labas, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Puno siya ng takot at pangamba. Pero sa likod ng lahat ng yun, ramdam ko ang pagmamahal niya. Pagdating namin sa ospital, nagmadali si Martin na magpatulong sa isang nurse para mailipat ako sa isang stretcher. Halos hindi niya ako mabitiwan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanila na bilisan ang pagkilos. Si Mang Tomas at Tata Gab naman ay nananatiling nasa tabi. Nag-aalala pero tahimik.
Mrs. Clara, ayon sa mga initial na resulta na yung tests, wala kami nakikitang indikasyon ng kahit anong sakit o komplikasyon sa inyong katawan. Normal naman ang vital signs ninyo at wala rin kayong lagnat o impeksyon. Wala? Pero Dok, nakita niyo naman kanina. Halos hindi siya makahinga sa sakit. Paano nangyari yun? Hindi kaya nagkamali kayo sa test? Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala, mister. Pero sinuri namin siya ng mabuti. Posibleng ang naramdaman niya ay sanhi lamang ng stress o ibang bagay na hindi pisikal. Kung gusto ninyo, maaari namin i-refer si Mrs. sa ibang espesyalista para sa mas malalimang pagsusuri. Stress? Di ko alam kung anong iisipin. Pero Dok, talagang parang may sumisipa sa loob ko kanina. Hindi ito basta stress lang. Baka naman. Hindi lahat ng sakit na nararamdaman natin nagmumula sa katawan. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng medisina po. Anong ibig mong sabihin, Tata? Kung wala silang makita rito sa ospital, baka dapat nating subukan ng ibang paraan. Kay Aling Remedios, sa kabilang baryo, ipagdasal nating hindi ito kulam o di kaya'y barang. Walang pagdadalawang isip naming tinungo ang bahay ni Aling Remedios. Kahit sa biyahe, labis pa rin kung sumakit ang tiyan ko. Kaunti na lang at mapagkakamalan ko na itong labor. Pagdating pa lang namin, agad na sumalubong si Aling Remedios. Pasok kayo. Ilagay niyo siya sa bangko. May kakaibang enerhiya sa'yo, Clara. Anong eksaktong nararamdaman mo bago sumakit ang tiyan mo? Parang may pumipilipit sa loob ko. Tapos bigla may malamig na hangin na dumaan. Hindi ko maintindihan. Pero parang may sumisipa sa akin mula sa loob. Remedios, di pa pwedeng simpleng sakit lang to. Baka naman napagod o may nakain lang ng masama si Clara. Tomas, matagal mo na akong kilala. Alam mong hindi ko hahaluan ng haka-haka ang ganito. May dala si Clara na hindi pangkaraniwan. Dala? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang tiktik ay may kakayahang magdala ng sakit sa mga gusto nitong biktimahin. Sa tingin ko, si Clara ang pinag-iinitan niya ngayon. Kailangan nating agapan ito. Clara, gagawa ako ng isang gamot na makakatulong para mawala ang epekto ng anumang masamang enerhiya dala ng tiktik. Pero may mga kailangan akong dapat ninyong kunin. Kahit ano, gagawin namin basta gumaling lang si Clara. Mangolekta kayo ng 3 bagay. Tubig mula sa ilog na dumadaloy sa silangan. Isang puting manok at dahon ng pandan. Iba ang dating ng gamot kung wala ang mga ito. Ako nang bahala sa tubig sa ilog. Tatagap, tulungan mo si Martin sa paghahanap ng manok. Oh, alam ko kung saan tayo makakakuha ng mabilis. Habang nag-aayos sila, si Aling Remedios ay abalang naghahanda ng mga gamit. Dinampot niya ang isang maliit na mangkok na gawa sa kahoy at sinimulang maglatag ng mga halaman at pulbos na hindi ko kilala. Aling Remedios, makakaya mo ba talagang tanggalin ng gamot ang sumpa ng tiktik? Hindi ako mangangako. Pero gagawin ko kung ano sa tingin ko ang makakatulong sa'yo, Iha. Maraming salamat po. Pagpalain po sana kayo ng Diyos. Walang anuman. Hindi na bago sa akin ng mga ganitong kaso. Bukod sa'yo, napakaraming buntis na ang muntik ng kainin ng tiktik dito sa Kapis. At alam kong nakakatakot. Pero kailangan mong tatagan ang iyong loob.
Habang nagsasalita siya, bigla kong naalala ang kwintas ko. Nawawala ito at wala sa leeg ko. Tinapa ko na rin ang aking bulsa pero wala talaga. Napansin ni Aling Remedios ang pagiging aligaga ko at napatanong ito. Bakit, Iha? Anong hinahanap mo? Ang kwintas ko po nawawala. Hindi ko alam kung nahulog ba o naiwan ko lang kung saan. Nako, yun ba? Nakita kong hinablot ni Martin sa liig mo habang inihihiga ka niya. Hindi mo na napansin dahil sa sobrang namimilipit ka sa sakit. Ba't niya naman po gagawin yun? Yan ang hindi ko alam, Iha. Mas maiging pag-usapan niyo yan bilang mag-asawa. May kung ano sa dibdib kong ayaw mawala dahil sa ginawa ng sarili kong asawa. Matapos magawa ni Aling Remedios ang gamot, dumiretso kaming tatlo pa uwi. Laking pasasalamat ko dahil tumulong si Tay Tomas sa paghahanap ng mga kailangan. Naisip ko ang lapitan siya mamaya upang humingi ng tawad sa mga nasabi ni Tata Gab sa kanya. Pinagabihan, naiwan akong mag-isa sa sala habang sinitsyempohan si Martin. Gusto ko siyang makausap tungkol sa kwintas. Martin, tapatin mo nga ako. Ikaw ba nagtanggal ng kwintas na langis sa leeg ko? Clara, huwag mo sana simulan mag-isip ng kung ano-ano. Alam mo namang, kapakanan mo lang din ang gusto ko. Sabihin mong totoo. Ikaw bang nagtanggal sa leeg ko? Sagutin mo ako, Martin. Oo. Oo, ako nga. Ba't mo yun nagawa, mahal? Nakakatulong sa akin yun. Clara, kumalma ka nga. Ginamot ka na ni Aling Remedios. Wala ka nang aalalahanin pa. Yang nararamdaman mo ngayon, sa tingin ko, kaka-overthink mo lang yan. Masyado ka nang dumepende sa kwintas na yun. Parati mo lang naiisip na si Tatay Tomas ang tik-tik, kaya minabuti kong alisin na yun. Napapraning ka na dahil doon, Clara. Anong napapraning? Huwag mo akong paghinalaan na baliw, Martin. Alam mo na malakas akong kutuban. Malakas ang intuition ko. Wala kang pruweba na si Tatay Tomas ang nagbigay sa'yo ng sumpa. Huwag mong ibintag sa tatay ko ang nararamdaman mo ngayon kung wala ka namang konkretong ebidensya na siya nga ang tik-tik. Nakita mo na ba siyang nag-iba ng anyo? Hindi. O, tignan mo. Kaya huwag mo siyang paghinalaan ng basta-basta na lang. Mahal ko, simula pa lang nung sanggol ako hanggang sa ngayon na malaki na ako. Ni isang sandali, hindi ko naramdaman na aswang ang tatay ko. Bakit ko siya paghihinalaan ngayon? E di sana, sa akin nalipat ang bato, hindi ba? Pero hindi. Walang ganong naganap na pangyayari. Alam kong nararamdaman ko, Martin. Hindi lang ito matinding hinala at pagkabahala. Meron talagang kahina-hinala kay tatay. Wala, Clara. Nasa isip mo lang ang lahat ng... Habang nagtatalo kami ni Martin, may bigla kaming narinig na mahinang pagtawa galing sa bandang labas ng bubungan. Sabi nila na kapag malakas ang tunog na nanggagaling sa isang tiktik, ibig sabihin nito ay malayo pa siya. At kapag mahina naman ang tunog na nagmumula dito, ay malapit na siya sa iyo. Napatitig kaming dalawa sa isa't isa, parehong may balot ng gulat at takot sa aming mga mata. Nahinto ang aming pag-aaway at hinenyasan ako ni Martin na huwag gumawa ng anumang ingay. Ako naman ay sumunod sa kanya. Tumingala kami pareho habang dahan-dahan na pumunta sa kusina upang kumuha ng asin at itak. Ngunit tumawa ulit ang tiktik at bigla akong nawalan ng enerhiya. Napahiga ako sa sahig at mabutit nasa luwang balikat ko ni Martin. Clara, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Nangihina ako, Martin. Parang mawawalan na ako ng manay. Baka nakulangan ka ng tubig sa katawan. Saglit lang. At ikukuha kita sa may kusina. Anong ingay? Tay! Tatagab! Tulong! Clara! Martin! Nandito na siya. Nandito na ang tiktik! Nasaan si Tatay Tomas? Iho, hindi ko alam kung nasaan siya.
Sinabi niya lang na may kukunin siya sa labas ng bahay. Matapos nun, bigla ko na rin narinig ang mahinang tunog ng tawa ng isang tiktik. Clara, ibig ba sabihin nito ay... Kakasabi mo lang sa akin na huwag paghinalaan ng tatay mo. Pero Clara, iba na to. Parang napapaisip na rin ako na ito nga ay isang posibilidad. Patawad, mahal ko. Hindi kita kaagad pinaniwalaan. Ilang beses mo na sa akin to sinabi. Sadyang matigas lang ang ulo ko. Martin, mahal. Alam ko mahirap maniwalaan ang kutob ko. At marahil tatay mo siya. At lumaki ka ng kapiling niya kaya ayaw mo maniwala. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo. Mahal mo pa rin ba ako, Clara? Ngayong naalaman na natin na may lahi akong aswang. Patawad, Clara. Hindi ko sinasadya na mangyari ito sa buhay mo. Patawad. Martin, kahit saan ka pa galing, mamahalin at mamahalin pa rin kita. Pinakitaan mo ako ng kabutihan at ikaw lang ang lalaki na kilala ko ng tapat at may malinis na intensyon sa akin. Kaya nagustuhan kita kaagad noon. Hindi mo pinagdamot ang sarili mo sa akin. Kahit sinabi ko nang wala kang pag-asa sa umpisa, hindi mo ako sinukuan. Lalo na tuwing ako ay nagkakaproblema. Parating mo akong tinutulungan at inaalala ang aking kapakanan. Dahil dyan, Martin, hindi rin kita susukuan. Pagsubok natin itong magkatuwang at sabay natin itong haharapin. Clara, mahal na mahal kita. Tapos na ba kayong dalawa magdrama? Kung tapos na, pwede bang tulungan ninyo kung patayin ang halimaw na nakakapit sa bubungan natin? Handa ka na bang harapin si Tay Tomas, mahal ko? Kung meron pa siyang katitig na ulirat at makakausap pa siya habang nasa ibang anyo, pakikinggan ko ang kanyang rason. Pero pag kinain na siya ng katauhan niyang halimaw at wala nang natirang katitig na tao sa kanya, kailangan ko na kayong protektahan. Siya man ang naging parte ng buong pagkatao ko simula noon. Ngunit ngayon, ikaw ng buong mundo ko, Clara. Ikaw ng pamilya ko. Kayo na magiging anak ko. O siya, tara na Martin. Niga ako ni Martin sa may kama. Sa kwarto ni Tata Gab. Mas malapit yun sa sala kaysa sa aming sariling kwarto. Mababantayan nila ako ng mas masinsinan doon. Pinalibutan nila ng asin ang dulo ng sahig sa bawat kanto. Matapos ay nagsabit sila ng bawang sa 4 na poste ng higaan kung saan ako nakahiga. At binalik sa akin ni Martin ang kwintas na langis ngunit binawasan niya ito ng laman. Heto, Clara. Para magsilbing hudyat. Kung sakaling malapit na sa iyo ang tiktik. Pero huwag ka mag-alala. Poprotektahan ka namin ni Tata Gab. Hanggang sa huli naming hininga. Mag-iingat ka, Martin. Ayoko manganak na walang amang mag-aalaga kay Jacob. Salamat sa paalala. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. At kailangan ko tong harapin. Tatay ko ang may kagagawa ng lahat ng kababalaghang nangyayari dito sa ating sitio. Marapat lamang na ako magwakas ng kabulastugan na ginawa niya sa lahat ng tao rito. Martin, heto ang buntot pagi. Salamat, Tata Gab. Handa ka na ba, iho? Ni minsan hindi ko inisip na lalabanan ko ang sarili kong ama. Ngunit haharapin ko siya ng buong tapang. Yan ang Martin na kilala ko. Tara, iho. Sa likuran ko siya aabangan. At ikaw naman, sa harapang pinto. Martin! Clara! Clara, anong problema? Paanong... Noong napatingin ako sa itaas, natanaw ko mula sa kwarto ni Tata Gab ang mahaba na dila ng tiktik sa may uwang ng bintana sa may sala. Sumasayaw-sayaw itong pumasok sa uwang habang may nakakakilabot na mga ang sumisingit sa pagitan ng mga bintana. Bumuelo muna ang 2 galamay na may mahahaba at nakakatusok na kuko bago nito pinwersang tanggalin ang mga pasamano ng bintana. Martin! Ang asin! Isinaboy ni Martin ang isang baso ng asin gamit ang kanyang kamao sa direksyon ng tiktik. Biglang nalusaw ang balat nito sa kamay at umusok-usok na parang nasusunog. Tumini ang tiktik ng nakababasag na tunog kaya't nagtakip ako ng 2 tainga habang nakita kong sumukot ang mga
ni Martin at Tatagab. Tinanggal ng tiktik ang pagkakakapit nito sa bintana. Natahimik ito bigla at tila umalis. Tama ang ginawa mo, Martin. Mukhang takot na siyang pumasok sa bahay. Dahil handa tayo sa laban sa kanya. Siguro nga. Pero Tatagab, ibang kutob ko. Parang may mali akong pakiramdam sa mga pangyayari ngayon. Paano mo naman nasabi, iho? Nasulyapan ko ng bahagyang itsura ng tiktik. Hindi ko mamukhaan si tatay sa kanya. Ibang-ibang hubog at itsura niya kay Tatay Tomas. Ganun ba? Hindi pa natatapos sa pagsasalita si Tatagab nang biglang may mahabang bilang pumulupot sa pulsuhan ni Martin. Hindi pala natapos ang pag-atake sa amin ng mapilit na tiktik nung sinabuyan siya ng aking asawa. Umpisa pa lang yon ng kanyang pagtatangka sa buhay ko. Hinigpitan ng tiktik ang kapit sa pulsuhan ni Martin hanggang sa mabitiwan niya ang buntot pagi. Bitiwan mo ako! Hindi ako sasama sa'yo! Tatagab! Ang itak! Kumapit ka lang, Martin. Susubukan kong tadtarin ang nakakasuklam niyang dila. Kaya! Martin! Bago pa man mahataw ni Tatagab ang mahabang dila ng tiktik, nahila na nito si Martin palapit sa kanya. Umapit siya sa kalapit poste na pundasyon ng bahay. Hindi mo ako makukuha! Kung sino ka mang tiktik ka! Akala ko siya si Tay Tomas. Hindi, Clara! Hindi siya ang tatay ko! Siya ay mukhang si... Ano, Martin? Nagulat ka ba sa totoong anyo ko? Aling Remedios! Ako nga ito. Ako ang titik ng sityo na ito. Bakit mo ito nagawa sa aming lahat, Aling Remedios? Ba't mo kami niliglang lahat? Simple lang ang sagot yan, iha. Ako'y gutom na gutom. Nung bata pa lang ako, ay pinagkanta na ako ng tadhana. Ginawa na ako ng kalikasan na ganito. Isang aswang. Sa tingin niyo ba na binigyan ako ng tadhanang makapili ng aking kapalaran? Masyadong mapait ang pinaranas niya sa akin. Bata pa lang ako, gusto ko nang pumawala sa magulang ko dahil alam ko, ako ang pagsasalinan nila ng bato. Tumakas ako sa gubat at nagtago sa bundok. Ngunit nahanap pa rin nila ako. Doon na nila ako sinalina ng bato at tuluyan akong naging tiktik. Noon ay pinilit kong hindi kumain ng laman loob ng mga bata. Tinimpi ko, tiniis ko, minahal ko pa nga ang mga tao. Ngunit hindi pala nila ako mahal. Tuwing malalaman nila ang tunay kong pagkatao, kaya hindi ko na tinakasan ang tawag ng laman sa akin. Kailangan kong mabuhay at yan ang nagpudyok sa akin na mamasukang pumadrona. Mabilis lang ang buhay ng tao at saka dumarami-rami na kayo rito sa mundo at sinisira ang natural naming tirahan. Tama lang na mabawas-bawasan kayo rito dahil paninira lamang ang tanging yung alam, mga hunghang. Nagkakamali po kayo, Aling Remedios. Kahit sabihin na natin may kasamaan ng mundo dahil sa gawain ng mga tao, may pag-asa pa rin ang aming lahi na magbago tuwing may sinisilang kada henerasyon. Parati may pag-asa sa puso namin. Naggagawa ng tama mga kabataang sinisilang sa mundo. Tama si Clara Remedios. Huwag mong gawing dahilan ng pagpatay sa mga inosenteng bata. Kailangan ka naming patayin. Dahil banta ang mga katulad mo sa buhay! Ang sakit sa ulo! Itigil mo na yung pagsumpong mo, Aling Remedios! Ang dami niyong sinabi. Isa lang naman ang inyong pinupunto. At dahil dyan,
Papatayin ko kayo lahat dito! Lahat! Inisa-isa kami ni Aling Remedios na labanan. Inuna niya si Tata Gab. Siya ang may hawak ng itak. Ngunit dahil mas malakas si Aling Remedios bilang tiktik, hindi na nakaporma ng maayos si Tata. Bigla na lamang siyang inihagi sa dingding ni Aling Remedios gamit ang kanyang nakakakilabot na kamay na may matatalas na kuko. Tatagap! Tatagap! Ano, Clara? Akala ko ba ay malakas pa ang iyong tata? Kayo talagang mga tao. Masyado kayong matapang. Wala naman kayong binatbat. Ngayon, akin na ang anak mo, Clara. Uunahin ko na siyang kainin dahil gating-gating ang hila ko sa malasa at sariwang laman. Nagsasakalak ka! Hindi kita hayaan, Remedios! Hanggat buhay pa ako at humihinga, hindi ko pababayaan mag-ina ko! Masyado kang mapusok sa mga kilos at isip mo. Nagpapadala ka sa damdamin mo agad-agad. Alam mo ba kung nasaan na ang iyong tatang Tomas? Anong ibig mo sabihin? Pinatay ko na siya kanina nang lumabas siya sa may likuran niyo! Anong sinabi mo? Bakit? Sa tingin mo, hindi pa siya bumabalik dito sa loob ng bahay? Sa tingin mo ba, natagalan lang siyang asikasuhin ang mga manok niya? Pinatay ko na siya, Martin! Walang hiya ka, Remedios! Epong sa'yo! Habang nakapulupot ang dulo ng latigo sa leeg ni Aling Remedios, nilapitan ito ni Martin at al sa leeg gamit ang kanyang mga kamay. Sa tindi ng galit ni Martin ay lumabas ang kakaiba niyang lakas na mahuhugot lamang ng tao tuwing ito'y nahaharap sa panganib. Ngunit hindi pa rin ito sapat sa lakas ni Aling Remedios. Hinawakan niya si Martin sa bisig at inihagis sa may sala. Nahulog ito sa sahig at nawala ng malay. Isusunod na kita, Clara. At ang masarap mong anak sa iyong sinapupunan. Bigla kong sinara ang pinto sa kwarto ni Tata Gab. Naipit ang isang bisig ni Aling Remedios sa pagitan ng pinto at dingding. Pilit kong tinutulak ang pinto para hindi siya makapasok sa silid. Ngunit parang alam ko na ang mangyayari sa akin sa panahon na yon. Sa tingin mo ba, maibigilan mo ako? Isang mahinang babae ka lang na may dala-dala sa iyong tiyan. Hindi! Pero lalaban ako hanggang sa huli kong hininga! Kung ano-ano pang satsat mo, wala ka pa ng binagbat! Ama namin! Walang bisa yan sa akin, Clara! Wala! Clara! Sino? Ay, pinatay na kita! Anong kababalagan ito? Hindi mo ako lubos na kilala, Remedios. Kita ng dalawa kong mata kung paano ka nakahandusay na dugan sa may labasan. Paano ka nabuhay, Tomas? Meron ka bang agimat sa katawan mo? Wala! Pero meron ako nito. Gis-gis! Lawas ka riyan! Lumabas ang isa na namang aswang sa may bintana. Tila isa itong maligalig na halimaw na tinatawag na bungisngis. Ngunit parang may problema ito sa pag-iisip base sa kilos. Paika-ika itong papalapit
kay Tatay Tomas. Mahaba at makapalang buhok nito at natatakpan nito ang buong mukha. Ang masisilayan lang dito ay ang isa nitong mata na parating dilat dahil wala itong talukat. Miskis! Kailangan ko ang tulong mo! Kailangan natin patayin ang mapangahas na tiktik na ito! Dapat panatilihin ang kapayapaan ng ating sityo. Ayos lang ba? Ugaga. Sugod, Giskis! Ipakita mo kung anong meron ka! Sugod! Mabilis na sumugod ang bungisngi sa direksyon ni Aling Remedios. Nagpalitan sila ng atake at depensa na ikinasira ng mga parte sa bahay. Nasira ang mga dingding at kumutab-kutab ang mga sahig. Naluray-luray ang mga pawid sa kisame at nahulog ang ilang kahoy nito. Tinulungan ni Tay Tomas na puksain si Aling Remedios kasama ng kanyang bungisngis. At dahil natumbasan ng lakas ni Ngisngis ang kay Aling Remedios, malaya at matagumpay na nahataw ni Tay Tomas ng buntot pagi si Aling Remedios. Sugatang-sugatan ang masamang tiktik na gumulo sa kapayapaan ng Capiz. Hindi na ito makatayo at pawang naghihingalo na sa sahig. May isinaling kang parte ng buhay na nasa bungis na yan. Oo, meron. Kaya hindi ako basta-basta mamamatay. Kailangan niya munang mamatay bago ako mamatay. Yan ang kasunduan namin. Kung gayon, siya pala ang dapat kong patayin. Sa isang iglap, tinusok ni Aling Remedios ang puso ni Ngisngis gamit ang dulo ng kanyang dila. Kaagad naman si Ngisngis binawian ng buhay. Namatay na si Aling Remedios dala ng kanyang mga malalalim na sugat. Napahilata naman si Tay Tomas dahil hindi pa lubusang naghilom ang kanyang sugat sa bituka. Lumapit ako sa tabi niya at sinaloko ang likod at ulo niya sa aking mga bisi. Tatay Tomas! Clara, ayos ka lang ba? Tay Tomas, huwag niyo po ako alalahanin. Maraming salamat po't iniligtas niyo kami. Mabuti na lang po't nandiyan kayo para patayin si Aling Remedios. Parte na kayo ng pamilya ko. Kaya marapat lamang na protektahan ko kayo. Humihingi po ako ng tawad dahil pinagbintangan po kita na ikaw ang pumapatay ng tiktik dito sa baryo natin. Oh, wala yung Clara. Ako ang dapat tumingin ng tawad. At inilihim ko sa inyo si Ngisngis. Matagal ko nang natagpuan si Ngisngis sa may sapa malapit sa bahay na to. Nakita ko siyang duguan at naghihingalo. Noong mga panahon yun, tuliro ang aking isipan. Hindi ako makakain at makatulog dahil namatay ang nanay ni Martin. Naawa siguro ako kay Ngisngis kaya binigyan ko siya ng isa pang pagkakataong mabuhay sa mundong ito. At hindi ako nagsisi sa naging desisyon ko. Kahit ipagtamuyan ako ng mga tao rito. Siya rin ang dahilan kung bakit kumukulo ang langis tuwing gabi. Parati kong kasama si Ngisngis kapag sumasapit na ang takip silim. Nawala ng malay si Tatay Tomas sa aking bisig, ngunit bigla namang nagising si Martin at si Tata Gab. Inuwento ko sa kanila ang naranasan namin kay Aling Remedios at ang tungkol kay Ngisngis. Ilang buwan ang lumipas at nasa ospital kami. Nakumato si Tay Tomas, ngunit sa kabutihang loob ng Diyos ay nagising siya. Oh, mahal ko, nag-abala ka pa talaga. Napakalaking bukay naman yung hawak mo. Para ba yan kay Tay Tomas? Hindi ito para sa kanya. Para kanino yan? Para sa'yo ito, mahal ko.
Lumuhod sa harapan ko si Martin at may binuklat na kahon na may laman na singsing. Clara, alam kong sa West pa lang tayo nagpakasal. Pero gusto kitang bigyan ng sagradong seremonya para na rin mabasbasan ang ating pagsasama at ang ating anak. Kaya heto ako. Humihiling muli sa'yo na tanggapin mo ang alok kong kasal. Will you marry me, Clara? Paano ba yan, Martin? Malaki pa ang tiyan ko. Paano mo ako ihaharap sa altar ng Diyos? Aray! Ang tiyan ko! Bakit? Anong problema? Meron na naman bang tiktik sa sityo natin? Hindi, mahal ko. Pumutok ng panubigan ko. Naku! Hala! Nurse! Tulong! Aray! Tulungan niyo kami! At dito nagtapos ang aking kwentong aswang. Maraming kababalaghan ang nangyayari na hindi maipaliwanag ng siyensya, ngunit kailangan lang natin silang harapin ng may tibay ng loob at tiwala sa sarili. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa hinala, bagkus tuklasin natin ang katotohanan.